Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit-init na balita, nakauwi na sa bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos dumalo sa isang pagtitipon sa Hong Kong nitong weekend. Sinalubong siya sa airport ng ilang opisyal ng Philippine National Police kasama ang Interpol. Pasado alas 9 ng umaga nang lumapag ang eroplano lulan ang dating Pangulo. Matinding seguridad ang ipinatutupad sa NAIA sa kanyang pagdating. Namataan ng ilang opisyal gaya ni PNP Chief Romel Marbil, CIDG Director Police Major General Nicolas Torre III, representative mula sa Interpol at maging ang ilang kaalyado ng dating Pangulo. Ang iba pang detalye ay hatid namin maya-maya. Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News noong nasa Hong Kong pa siya, muling sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siya sakaling isyuhan ng arrest warrant laban sa kanya ng International Criminal Court. Will you appear kung sakaling ipasomon po kayo, sir? I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Iginiit ng dating Pangulo na wala siyang pinagsisisihan sa mga ginawa niya habang nasa pwesto. Pinabulaanan din ng dating Pangulo ang mga sinasabi na kaya siya nagpunta sa Hong Kong ay para iwasan ang arrest warrant. Una na rin sinabi ng dating Pangulo na babalik siya sa Pilipinas at wala raw balak magtago sa ibang bansa. Palagay naman ni International Criminal Court Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti, hindi handang humarap sa pagliliti si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Philippine government kung saan dapat sabi ni Attorney Conti sa panayam ng unang balita sa unang hirit kung totoong handang dating Pangulo na humarap sa ICC, matagal na raw dapat siyang nagbigay ng impormasyon ukol sa war on drugs. Tulad na lang daw ng sinabi ng dating Pangulo sa pagdinig ng House Quad Committee na nakapatay siya ng ilang tao pero hindi naman pinangalanan kung sino-sino. Kung kaya niyang pumunta doon at ibigay yung impormasyon na tama at hindi magsisinungaling lang o magde-deny lang, ay aba, uusad tayo. Kaya sa pangkalahatan, kahit sinasabi niyang, huli kayo, hindi siya handa para sa trial, hindi siya ready na magpahuli. May pakiusap ang Malacanang sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sakaling silbihan siya ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Justice Department man, PNP o Malacanang, wala pang natatanggap na anumang komunikasyon tungkol sa arrest warrant mula sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang tanggapan ng ICC prosecutor, sinabing hindi sila nagkokomento tungkol sa mga ongoing investigation, kaya wala silang komento sa mga ulat ukol sa arrest warrant. Iniimbestigahan ng ICC prosecutor ang mga naganap na krimen umano mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 sa konteksto ng war on drugs. March 17, 2019, nag-eepektibo ang pagkalas ng Pilipinas sa ICC. Pero miyembro pa rin ng Pilipinas ng Interpol. Kaya dati na rin sinabi ng gobyerno, hindi pwedeng basta baliwalain kapag sa Interpol idinaan ang request. Kung magkaroon man ng komunikasyon ng ICC o Interpol, sabi ng palasyo, handa naman po ang law enforcement agencies natin kung kinakailangan po na iserve yung warrant of arrest because of the request of Interpol. Handa rin daw ang pamahalaan na pigilan ang anumang kaguluhang maaaring idulot ng pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo. At ngayon pa lang, may pakiusap na ang palasyo sa kanyang mga taga-suporta. Pipigilan po natin magkagulo. Ang gagawin lamang po talaga natin ay kung ano yung naaayon sa batas. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Ayon sa DOJ, sakaling may notice mula sa Interpol, tatanggapin ito ng National Central Bureau na binubuo ng PNP, Bureau of Immigration at NBI. All these requests, dadaan po kasi talaga yan ng evaluation. No? So we have to see that the Interpol request is a valid request. And that is the only time that it will be given due course, and on that basis, gagalaw na po yung mga ahensya.
Sa ngayon ay tiwala ang palasyo sa sinasabi ng kampo ng dating Pangulo na ang pagtungo niya sa Hong Kong ay para dumalo lamang sa pagtitipon ng mga OFW roon at hindi para takasan ang napapabalitang warrant. Dahil po hindi na po tayo miyembro, ay pwede naman silang dumiretso sa law enforcement agency, pwede rin silang dumiretso sa third-party country na miyembro pa din ng ICC. So, medyo malawak po yung magiging mga options ng ICC ngayon. Ivan Mayri na nagbabalita para sa GMA Integrated News. At kaugnay nga ng pagbabalik bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasama ngayon ang Government Law Enforcement ng Pilipinas, kausapin natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, kasama na po ng mga otoridad ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte. Ano po masasabi niyo rito? May kinalaman po ba talaga ito sa investigasyon ng ICC? Naku, hanggang ngayon, chinecheck ko ang ICC website, wala pa silang official confirmation kung warrant of arrest nila ito. Pero ikinagagalak namin kung merong warrant of arrest at na-enforce ngayon. Sa dami ng kasalanan na inamin at ibinibintang kay Duterte, kung finally meron ng isang nagbunga sa pag-aresto at kumbaga eventual trial ng Pangulo, dating Pangulo, di welcome para sa amin ng mga biktima ng war on drugs. Kung hindi man ito ang ICC warrant, sigurado kami susunod na yung sa ICC. Pero ano bang protocol kapag naglabas ng warrant of arrest ang ICC? Talagang inilalabas ho ba nila ito publicly? Nakapost sa kanilang website? Ano po yung kanilang SOP? Hindi. Kaya ako, inaabangan ko talaga itong mismong pag-aresto dahil ito ang, according to the ICC rules, ito ang magiging produkto ng confidentiality principle or concept dito sa ICC. Secret ang lahat ng mga kaganapan habang investigasyon at magkakaroon lamang ng galaw kapag may ganap na. At ito ngang aresto, kung sakasakaling ito ngayon sa ICC, ang dapat dito ay ito turn over sa dahig para doon na magsimula ng formal at publicly ang trial. Ang simula nito ay first hearing, then confirmation of charges. Pero dito sa pag-aresto, hindi talaga required na i-public dahil may implication ang publicity, di ba? Pag naunang nalaman o napabatid, baka tumakas o baka makaiwas. Kaya itong pag-aresto kung sakasakaling dun sa ICC, ito yung kumbaga example ng ano ang dapat mangyari. Hindi mo ipapublic or hindi kailangang ipublic dahil may pag-asa ka at ito na nga magbubunga ng mismong aresto yung issuance ng warrant. The mere fact na nakasama yung Interpol dito sa airport, ano ba kaibahan ng red notice kapag sila nag-issue at yung arrest warrant na posibleng i-issue ng isang korte? Paano ba nagko-coordinate yung isang korte sa Interpol? Ang warrant of arrest, maski sa Pilipinas, ang prinsip niyan, dapat judge ang nakapirma, korte ang nag-issue. So, International Criminal Court ang nag-issue niyan at ipinakalat or ibinigay either sa bansa ng Pilipinas, sa ibang member states niya, at sa Interpol bilang may kasunduan siya ng data sharing, information sharing. Ang Interpol ay mag-i-issue ng red notice o request sa lahat ng mga member niya na magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng mga wanted na kriminal. Pwedeng secret or confidential yung red notice, pwedeng hindi. Depende yan sa probability of arrest. Kahit hindi miyembro ng ICC ang Pilipinas at saka China, kung saan Special Administrative Region ang Hong Kong, member naman ng Interpol. Kaya para sa marami, talagang ICC warrant na to kasi walang iba kaya lang, hindi pa kasi nag-a-announce yung ICC. Doon naman tayo naiipit. Pero kung ano man, malalaman natin yan. Kung ililipad yan ng dahig, doon na talaga yan. Pang ICC trial na siya. Pag nag-request po ba ang Interpol, meron bang choice ang host country na tanggihan ito or limitahan lang yung kanilang tulong na ibibigay sa Interpol? Sa totoo, hindi Kasi kasunduan mutual agreement na kapag may impormasyon ka tungkol sa isang wanted na kriminal, internationally wanted criminal, dapat ibahagi mo doon sa grupo. Data sharing ito sa minimum. Sa totoo, ang red notice ay hindi naman instruction
na arestuhin ka galing sa Interpol. Galing yung instruction or yung otoridad, galing siya sa ICC o dun sa korte. Pero in this case, hindi lang data sharing kasi nandun mismo sa airport yung mga otoridad ng PNP. Anyway, sa panayam niyo po sa unang balita, at Interpol. Pero pwedeng bahagi kasi yun ng parang data sharing. Pero kumbaga, hindi sila yung kukuha. Oo. Nandun sila. Talagang may ganun. Gawain ng Interpol na gawa ng parang national team na mag-monitor ng mga activities. Minsan meron yan sa mga Olympics, etc. para ma-monitor may nila coordination. Na ayos. Oo, coordination. Okay. Pero yung mismong aresto, kaya interesting kung sino yung humawak, no? May humawak ba sa kamay, pinusasan ba, ano? Dapat Pilipino yan. Okay. Sa panayam po sa unang balita kanina, sinabi niyo na hindi handa sa trial yung dating Pangulo. Meron bang bearing kung handa siya o hindi? Kung talaga meron ng arrest warrant ang ICC or lalabanan niya itong arrest warrant dahil nga hindi siya handa doon sa investigasyon ng ICC? Walang bearing kung handa siya o hindi. Talagang dadalhin siya doon. Kaya ako nasabi ding hindi siya handa dahil doon sa mga statements niya, hulihin niyo na ako, pero wala naman kayong jurisdiction. Kahit pa sa dinami-dami ng sinasabi nila, wala naman silang fina-file sa International Criminal Court na responsive pleading patungkol dito. Wala silang sinasabi na, tigilan niyo itong kaso na ito, wag niyo akong lapitan. Wala siyang paliwanag, ni ho, ni ha, patungkol dito sa kasong ito. Kahit nasabihin na natin walang summons pa sa kanya, napapangalanan na siya doon pa lang sa initial documents na submitted ng Office of the Prosecutor. Opo. Pangalawa, wala din naman siyang fina-file o wala siyang issue dito sa mga korte. Kaya alam ko wait and see yan, panaka-naka. Pero from all I see, from his side, they're ready to speak up. But I'm not sure if they have the documents to back that up. Opo, isa po nga ito sa mga tanong ng mga kumu-question ko talagang ICC arrest warrant ito. Wala pa naman daw summon ang dating Pangulo. So paano siya arestuin? Hindi pa naman siya sumasagot. Ay tumutugon dun sa kasong inihabla sa kanya. Ano pong masasabi niyo rito? Kaiba sa atin, hindi kailangan yung parang sabina o summons ang mauna. Pwedeng diretso na ng warrant of arrest kahit pa patuloy ang investigasyon. Ito ay sa konsepto, sa diwa na sa ICC kasi matitinding krimen ng tinatrial. At talagang obvious at malamang sa malamang may tatakas. Kaya ang warrant of arrest ay maaaring i-issue kapag kitang-kita na ng korte na itong taong ito ay with reasonable basis to believe that he or she is the most responsible for crimes against humanity and may possibility na tumakas siya. Kaya warrant of arrest agad ang i-issue kahit hindi pa tapos ang investigasyon. So for ano po masasabi nyo sa pagtugon ng pamahalaan dito sa isyong ito sa dating Pangulo in relation to the ICC investigation? Kinatutuwa ito ng mga biktima. Kanina may nagpaabot na sa akin na text mula sa isang biktima, welcome na welcome. Dahil hudyat na ito na magkakaroon kami ng pagkakataon na litisin itong kaso na crimes against humanity. Itong, sabi nga nila, prop lang yan, lagi nyo na lang sinisiraan ang aming mahal na presidente. Ito na ang pagkakataon para magkaharap-harap isang korte, patas at maayos na paraan. Hindi yung magsisigawan, magmumurahan, magbabatuhan na lang ng argumento nang hindi naman matatapos. Sa harap ng International Criminal Court, malalaman natin kung talagang siya ba at paano nga ba napatupad itong war on drugs at nagbunga ng libu-libong patay at thousands others na nakakulong at nadetina. Of course, linawin po natin, wala pa rin kasiguruhan kung talagang may warrant of arrest na ang dating Pangulo mula sa ICC. Pero paano bang protocol kapag mga ganitong kaso? Kasi meron na rin mga inisyong ganito against heads of state at kuminsan hindi pinapansin, hindi ba ng Estado yung arrest warrant mula sa ICC. Pero paano ba yung protocol? Kapag nakuha siya, ano yung mga susunod na hakbang? I'll take it from the view of the Philippine government. Siyempre, ayaw kong madamay dyan. I will turn over the accused sa pagkatapos ng service ng warrant to the police of a member state of the ICC. O ililipad ko na yan papuntang, kung ako, The Hague, which is the seat of the court. Doon, bahala na sila. So tapos na ang eksena ko. Doon na papasok kami bilang mga representatives ng victims kung paano magpapatuloy yung trial. Kasama na yung Office of the Prosecutor. Sa prosecution na Office of the President, Office of the Prosecutor, kung sakasakali ang title, versus Rodrigo Roa Duterte.
Pasintabil na po, Attorney. Diyan lang po kayo. Babalikan po namin kayo. May mga breaking lang na balita. May kapapasok lang nga po na balita. Naglabas na ng pahayag ang Presidential Communications Office na natanggap ng Interpol Manila kaninang madaling araw ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Para daw ito sa kasong Crimes Against Humanity. Attorney Conti, ano pong reaksyon nyo? Meron na opisyal na pahayag mula sa palasyo? Syempre, tuwa kami na sang-ayon doon sa naunang pahayag ng presidente na sabi niya, hayaan namin na mag-investigate ang ICC at kung kinakailangan na i-implement ang isang warrant of arrest ay gagawin namin. Di nagbunga. Inaasahan namin na tutuloy-tuloy na ito ng trial sa, of course, The Hague. Gaano po kabilis itong prosesong ito? Ngayon at meron ng arrest warrant, nakuha na siya, dadalhin siya sa Camp Crame, I would presume. Anong mga susunod na hakbang? Baka hindi sa Camp Crame. Kung Okay. according to protocol, dahil wala namang authority, walang Philippine court, diretso dapat yan sa The Hague. Okay, so talagang kulong. The Hague talaga. So Hindi ganun na na yan ho kabilis? dapat tagal sa Pilipinas. So mula sa... Go ahead po. Sige, depende kung sa kasunduan, kung baka wala pang flight. Hindi naman kaagad-agad yan. Kasi ang alam ko sa yung European flights, usually mga gabi. At depende kung sinong carrier, nakabili na ba ng ticket, sinong sasama. Kasi kailangan din, kung hihilingin nung akusado na meron siyang kasama, kailangan din samahan, baka kailangan ng doktor. Siyempre, sisiguraduhin muna yung safety and security nung akusado. Pero dapat talaga ilipad na yan papuntang sa The Hague kung saan ito yung kaka-discuss lang namin nga ito Pagdating mo sa kulungan, bibigyan ka ng isang packet of materials, mga papel kung saan una nakalagay kung ano ang iyong mga karapatan bilang detenido, ano ang mga charges laban sa iyo. Pangatlo, may listahan ng mga abogado na pwedeng mag-represent sa iyo kasi hindi sino lang ng mga abogado ang authorized na mag-appear before the court. Pagmumuni-munian niya yan, sa loob siguro ng isang linggo, ipapatawag muli siya ng korte para sa first hearing or confirmation of charges, parang arraignment sa atin, at magtutuloy ang trial. Average time daw or period ng hearing sa ICC ay 8 years. Yung isa sa pinakamatagal, 10. Pero isa naman sa pinakamabilis, 2 years. Kaya abang-abang depende din yan kung gaano ka litigious o gaano ka contest ng Duterte camp yung mga charges sa kanya. Ano po kayang ibig sabihin ng isang linya sa statement ng PCO na I quote, inihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo, end of quote. So, official arrested na po ba siya? Ang hirap. Inintay ko si Karim Khan. Pero si Karim Khan kasi ang prosecutor ng International Criminal Court at usually ina-announce niya yan. Pero pwedeng hindi naman nga i-announce. With the confirmation of the Philippine government, which should be in receipt of this warrant of arrest, then I have reason to believe na totoong-totoo nga. Kaya abang na kami. Ang oras ngayon ay 11. Madaling araw pa lang sa The Hague. Kaya palagay ko, pagising na yung mga tao doon. So pagdating po ng office hours, mas malilinawan tayo. Office hours sa Europa, malilinawan pa tayo dito sa isyong ito. Yes, mga 5 a.m. kasi ngayon. At saka, ang mas importante, anong oras makakarating doon si Duterte? Kasi doon magsisimula yung taking into custody. Kumbaga, parang ito, arestado na talaga at hawak na natin. Very, very quickly lang po, yung health ng dating Pangulo, isang consideration po ba ito? Posible, pero sa ICC, maraming mga doktor naman doon. At sisiguraduhin na siya ay matitingnan before siya ipasok sa kulungan and at the time that he is inside the prison. He can also ask for assistance anytime. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat din. Ingat. ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Hindi lang mainit na temperatura kundi nagdadala rin po ng ulan sa ilang bahagi ng bansa ang easterlies o ang mainit na hangin galing po sa Pacific Ocean. Kahapon, nagdulot ito ng baha sa ilang kalsada sa Tagum, Davao del Norte. Ang Apocon Road na malapit po sa isang mall, nagmistulang dagat. Pinasok din po ng tubig ang ilang establishmento. Sa Dilasag, Aurora naman,
2 araw ng masama ang panahon. Binabantayan na ng mga otoridad at mga residente ang ilog dahil sa patuloy nitong pagtaas. Ilang kalsada na rin po doon ang binaha. Ngayong Martes, posibleng muli ang ulang dulot ng easterly sa bansa ayon sa Pag-asa. Posible po ang light to moderate rains base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Uulanin din po ang ilan pang panig ng Metro Manila. Sa kabila niyan, may ilang lugar ang makararanas pa rin ng mainit o maalinsangang panahon. Hanggang 41 degrees Celsius ang posibleng pinakamatinding alinsangan na posibleng maitala sa Masbate City, Catarman, Northern Samar at sa Zamboanga City. Under extreme caution level yan at ang ibig pong sabihin, may banta pa rin ng heat cramps o heat exhaustion. Dito po sa Metro Manila, maglalaro sa 38 hanggang 39 degrees Celsius ang posibleng heat index. Nagsusuntukan ang 2 lalaking yan sa gitna ng kalsada sa Cebu City. Ang isa sa kanila, isang food delivery rider, habang taxi driver naman ang kanyang kasuntukan. Maya-maya lang, nilapitan na sila ng 2 lalaki para awatin ang away. Hindi pa alam ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Pinapahanapan ng LTO Region 7 ang 2 driver para magpaliwanag. Nanindigan si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya basta-basta susuko sakaling may arrest warrant laban sa kanya. You will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kakampi ka dyan sa mga puti. Ang pahayag na yan ng dating Pangulo nakunan bago siya bumaba sa eroplano mula Hong Kong. Kita rin sa video na kasama niya si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. Sa ngayon, dinala ang dating Pangulo sa Villamor Air Base. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Nagka-wildfire sa isang bundok sa San Antonio, Zambales. Chris, napula na ba yung sunog? Rafi, napula na ang wildfire kaninang madaling araw ayon sa mga otoridad. Yan at iba pang maiinit na balita hatid ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Kitang-kita mula sa ibaba ng Barangay Pundakit, San Antonio, Zambales ang wildfire o sunog sa isang bundok doon. Ayon kay Senior Fire Officer Alejo Ramirez ng San Antonio Fire Station, nagsimula ang wildfire tanghali kahapon. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Hirap din daw silang makaakyat sa bundok dahil malambot ang lupa. Idiniklarang fire out na ang sunog madaling araw kanina. 37 estudyante ang dinala sa klinika ng Daniel Maramba National High School sa Santa Barbara, Pangasinan matapos makaranas ng mga sintomas ng heat exhaustion noong nakaraang linggo. Kabilang sa mga sintomas ang pagsusuka, pagkahilo, panghihina at pagdurugo ng ilong. Doon po sa 2 kaso namin ng nose bleeding, we position the patient properly, nag-cold compress po kami. And then yung iba naman po, they were advised to hydrate dahil nga sa init ng panahon. Bago pang insidente, tiniyak ng paaralan ang kanilang kahandaan sa inaasahang mas mataas na heat index. May tubig inumin sa mga classroom at dinagdagan ng bentilasyon. Naglabas naman ng executive order ang lokal na pamahalaan ng Santa Barbara na nag-aata sa school heads ng mga preschool hanggang high school na mag-face-to-face classes tuwing umaga at modular o blended learning sa hapon. Para maiwasan ng heat exhaustion, huwag kalimutang uminom ng tubig at panangga sa init gaya ng payong at sombrero kung lalabas ng bahay. Magsuot din ng komportable at light-colored na damit. Kung maaari, huwag o limitahan ang paglabas sa mga oras sa tilikang araw. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sumalpok sa pader ang isang van sa Tuba, Benguet. Dead on the spot ang 3 nitong sakay. Sugatan naman ang hindi bababa sa 19 kabilang na ang driver. Base sa investigasyon, pauwi na raw sa Pampanga ang van na galing sa Baguio City nang mawalan ng kontrol ang driver sa pakurbang bahagi ng Marcos Highway. Lumiko ang sasakyan at doon na sumalpok sa konkretong pader. Accident-prone area daw talaga ang bahagi ng highway ayon sa mga otoridad. Sabi ng Tuba Police, nagkaareglo na ang driver at ang pamilya ng mga biktima. Big update tayo ngayong Tuesday, mga mare at pare. Dahil hindi sumakse sa task ni Kuya, may parusa ang isang host ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition.
Buksan mo na ang baleta. Ayun na nga, tatambay muna sa loob ng Big Brother house si Mavi Legaspi. Balik outside world naman sina Gabby Garcia, Melay Cantiveros at Alexa Ilacad. Inatasan kasi sila na tulungan ng housemates na i-retrieve ang mga susi sa bahay. Nakuha naman sa tulong ng genius technique. Yun lang, hindi pasok sa allotted na oras. May effect kaya ang pagstay ni Mavi sa loob, lalo't kapuso housemate ang girlfriend niyang si Ashley Ortega? Abangan niyan tuwing 10 p.m. ng weeknights sa GMA at 6:15 p.m. tuwing weekends. Mapapanood din yan sa Kapuso Stream, GMA Pinoy TV, Kapamilya Online Live at I Want TFC. Mismong mister niya ang kumitil sa buhay ng isang guro sa loob ng isang paaralan sa Las Piñas. Ang suspect sinabing nagawa niya ang krimen dahil sa galit. Balitang hatid ni EJ Gomez. Nagkagulo sa loob ng isang pampublikong paaralan sa Barangay Almanza dos Las Piñas City nitong Lunes ng umaga. Ay, estudyante. Wala na, teacher. Teacher. Tinulungan ng mga tauhan ng paaralan ang 51 anyos na guro matapos siyang pagsasaksakin sa loob ng kanilang faculty room. Ang sospek, mismong asawa ng biktima. May nag-report po sa amin na 2 bata na may estudyante daw pong sinaksak. So, binerify po namin doon sa eskwelahan. So, doon po namin nalaman na teacher po ito. Ayon sa sospek, nagawa pa niyang maglabas-masok sa gate nitong paaralan bago ang walang habas na pananaksak niya sa kanyang asawang teacher. Sabi ng sospek, nagpunta siya sa eskwelahan para kausapin ang kanyang asawa. Alas 5 ng madaling araw, nandun na po ako. Base sa investigasyon ng pulisya, may gwardya namang bantay sa eskwelahan. Dahil nga itong suspect ay asawa at usually nakikita doon sa lugar, siguro nagkaroon na kumpiyansa itong guard at nisukat akalain na may masama palang balakin ito. No? At around 8:40 or 8:45 after the recess, bumalik na yung biktima sa faculty kung saan siya ay sinugod ng suspect at doon na inupisahan siyang atakihin at na-witness ito ng 3 guro at 1 gwardya. 37 beses inundayan ng saksak ang biktima sa iba't ibang parte ng katawan. Isinugod siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Matapos ang pananaksak, tumakas ang suspect. Nakunan pa siya sa CCTV na naglalakad sa kanto malapit sa eskwelahan. Kita rin sa CCTV ng barangay ang paikot-ikot na paglalakad ng lalaki. Gayon din ang paghabol ng ilang residente kabilang ang 2 teacher. Isang van pa ang bumangga sa sospek na nooy armado ng patalim para pigilan siyang makatakas. Dumiretso pa sa paglalakad ang sospek sa sumunod na kalsada hanggang sa dumami ang mga residenteng humabol kasunod ang mga tanod ng barangay at tuluyang naaresto ang sospek. May nakita po kami sa kanyang may dugo po sa paa. May dugo rin po sa kamay. May mga talsik din po yung kanyang mga damit ng dugo. Nakaipit pa sa kalikili yung kutsilyo at nasabi nga nung suspect nung siya hinuli na patay na lang daw siya at di raw siya nagsisisi. Selos ang tinitingnang ugat ng krimen. May sinasabi siya na nagseselo siya. May sinasabi na meron daw ibang lalaki na itong babae. Noong may 2024 ay nahuli ko po sa aking asawa na may kasamang lalaki sa mismong bahay namin, sa mismong kwarto namin na nakahubot-ubad. Yun din daw ang rason kung bakit naghiwalay silang mag-asawa. Giit ng 38 anyos na sospek, makikipag-usap lang daw sana siya sa kanyang asawa na nauwi raw sa di pagkakaintindihan. Nung tinalikuran niya ako, doon ako nag-trigger yung galit ko lahat-lahat. Lasing po, tsaka naka-ano lang po ng marijuana. Maharap ang sospek sa kasong parricide. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng biktima. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng eskwelahang pinangyarihan ng insidente. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Detalye po tayo sa pagbabalik bansa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki?
Pasado alas 10:30 ng umaga, lumapit sa mga nag-aabang na media, mga abogado ni dating Pangulong Duterte at sina dating Labor Secretary Bello at Senator Go. Hindi agad sila nakapanayan dahil nagsimulang mag-chant ng Duterte yung mga taga-suporta ng dating Pangulo. Ang sabi ni Senator Go, hindi nila nakita si Duterte, pinigilan daw sila at sabi pa nga niya ay binawi raw yung mga hawak nilang pass. May dala raw silang doktor pati na ambulansya dahil may sakit ang dating Pangulo. At ang sabi pa ng Senador, may medical procedure dapat ngayong umaga si Duterte. Nag-aalala raw sila para sa kalusugan nito pero hindi raw sila nakalapit o pinalapit. Bago umalis ng airport, sabi ni Go, aalis sila para hanapin ang dating Pangulo. Ang sabi naman ni dating Labor Secretary Bello, nakausap pa niya si PNP Chief Romel Marbil. Humihingi raw siya ng kopya ng warrant of arrest. Ang ipinakita lang daw sa kanya ay isang dokumentong nakasaad ang pangalan ni Duterte at tirahan nito. Tulad ni Senator Go, masama ang loob ni Bello na hindi sila nakalapit. Bilang abogado ni Duterte, hindi rin daw pinalapit si dating LTFRB Chair Delgra. Violation daw ito ng constitutional right ni Duterte na dapat may kasamang abogado. Bago nito ay hinarang ng PNP sa lobby ang media sa may VIP arrival area dahil ang inaasahan kanina ay idadala sa may VIP arrival si dating Pangulong Duterte bago siya isakay sa sasakyan. Pero yung pala, kahit na naharang na, ay hindi rin naman pala nakalapit kahit na yung mga immediate close friends and staff ni Duterte. Connie? Maraming salamat, Maki Pulido. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. Sasampahan ng reklamo ng PNP Highway Patrol Group Region 7 ang isang lalaking vlogger sa Consolacion, Cebu. Sara, bakit daw? Rafi, kasunod yan ng mag-alakohol ang lalaking vlogger sa gitna ng kalsada. Lalo tuloy nag-traffic. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Nico Sereno ng GMA Regional TV. Mabagal na ang daloy ng trapiko pero isang vlogger ang tuloy pa rin sa kanyang content sa Consolacion, Cebu. Nag-alakohol o snail ang 29 anyos na vlogger na yan sa gitna ng kalsada. Lalo tuloy bumagal ang usad ng mga sasakyan sa kanyang likuran. Maya-maya ay tumayo na rin siya at tumakbo palayo. Paliwanag ng vlogger, wala pa siyang 20 segundo roon. Mga ilang jugog dakong pasaylo sa akong gibuhat nga di maayo gyud kay di gito siya maayo gyud kay nakakos kog public disturbance sa uban ba. Nay content sunod before ko mo post ako na sige check og wala ba ko makadisturbo or makabuhat og sayo. Kahit humingi ng paumanhin, desidido pa rin ang PNP Highway Patrol Group Region 7 na sampahan ng reklamo ang lalaki. Bukod daw na nakaabala siya sa tao, delikado rin daw ang kanyang ginawa. Wala pang pahayag ang Consolacion LGU pero ipinatatawag na sa opisina ng alkalde ang vlogger para magpaliwanag. Nakatusok pa sa kaliwang bahagi ng katawan ng asong si Laila ang isang improvised na pana nang umuwi ito sa bahay ng kanyang amo sa Zaraga, Iloilo. Nanawagan ang may-ari sa aso sa social media para matukoy kung sino ang nasa likod nito. Idinulog na rin ito sa barangay. Ayon sa punong barangay, iimbestigahan daw nila ang pagpana sa aso. Gagawa rin daw sila ng hakbang para hindi na ito maulit. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang may-ari kay Laila pero tumanggi siyang humarap sa camera. Nico Sereno ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inireklamo ng isang offloaded passenger ng pataywan sana ang paraan ng pagtatanong ng isang immigration officer sa NAIA. Ayon naman sa Bureau of Immigration, may kahina-hinalang travel pattern ang nasabing pasahero. Balitang hatid ni Nico Wahe, exclusive. Ready to travel na raw to Taiwan para sa 3-day 2-night vacation si Brazil C. Sa kanyang March 5 flight, nag-video siya sa NAIA Terminal 3 dahil sa excitement. Regalo raw ng asawa ang ticket to Taiwan. Pero ang plano ng pag-unwind, naging stressful daw matapos ma-offload. Pagdating po dun sa booth ng immigration po, wala na pong tanong-tanong sa akin. Pinasunod na po agad ako nung immigration officer sa office nila. Tapos po, naghintay po ako ng mga ilang minuto bago po nila tawagin yung pangalan ko.
So, bali, naghintay po ako. Pagkatawag po sa akin, sumunod naman po agad ako dun sa isang immigration officer. Dito na raw siya pinagtatanong ulit na parang may ginawang mali. Bigla po akong ginisa na, ipang ilang travel mo na to? Sabi ko, pangalawa po. Bali, sabi niya po sa akin, bakit ka pupunta ng Taiwan? Sabi ko, mag-unwind lang po kasi po I have a depression din po this past month kasi po nakunan po ako. I had a miscarriage po before. Hinala niya may kinalaman ito sa naunang offload incident niya noong October 2024. Papunta raw siya noon ng Hong Kong kasama ang kanyang mga kaibigan nang i-offload din sila ng immigration. Pero nakaalis na raw silang magkakaibigan noong November 2024 pa Hong Kong at dumiretso sa Jeju Island sa South Korea. Noong pauwi, nag-connecting flight pa sila via Taiwan. Ang hindi pa niya raw nagustuhan, ang mga tanong na tingin niya ay hindi na kailangan. Tulad ng, may anak ka ba? Pahingi ng bank statement mo? May asawa ka ba? Anong trabaho ng asawa mo? Nung sinabi ko po na nasa government po yung asawa ko, bigla po siyang nagtanong na, anong ranggo ng asawa mo? Trauma raw ang inabot ni Brazil sa pagka-offload muli. Ibang usapan pa raw ang ginastos sa flight at hotel accommodations na abot sa 30,000 pesos. Kahit na meron naman po akong pinakitang proof na kaya ko pong gastusan yung sarili ko po sa travel ko po. Na parang wala ba akong karapatang mag-multi-city ng travel. Ayon sa Bureau of Immigration, may kahina-hinalang travel pattern na nakita kay Brazil. May mga inconsistencies po doon sa statements niya at saka mga documents na pinakita po. Nakitaan din po siya ng suspicious travel patterns doon po sa kanyang mga biyahe na ikipresenta. Hindi raw madetalye ng BI dahil pribado raw ito, pero karaniwan daw nakikita ito sa itinerary ng turista. Yung itinerary po siguro ng isang individual is part of the things that we are looking into, as well as kung nakikita po itong pattern na ito in previous cases of human trafficking. If this travel pattern keeps on repeating, halimbawa, or nakita sa isang individual ngayon, at ito po yung paulit-ulit na nakikita sa mga previous cases ng mga human trafficking victims, it becomes a red flag for the immigration officer who is assessing the traveler na nasa harap niya. Wala rin daw kinalaman ng dating record na pagka-offload ni Brazil, kaya ito nangyari ulit. Kaugnay naman sa ibang mga tanong na tingin ni Brazil ay hindi kailangan, iimbestigahan daw ito ng BI. Hearing that po, yung mga posisyon or rango ng partner would not siguro be part of the regular questions of an immigration officer because it does not say anything about the travel. May babalik pa kaya ang ginastos niya sa flight at hotel? Kung makita po natin na meron pong lapses doon sa immigration officer, sa actions po ng immigration officer, it is well within the right po of the subject na mag-request po kung ano po yung nakikita niya na kinakailangang action against the officer or against po or dun po sa kanyang kaso. Maaari rin daw magreklamo si Brazil sa Bureau of Immigration kung tingin niya yung walang dahilan para ma-offload siya. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Literal na seated tayo sa kakaibang dance competition sa Pampanga. Pwede kang humbataw at mag-stunts na pangmalakasan. Basta ang rule sa dance floor, bawal tumayo sa upuan. Yan ang terak makalukluk o sayaw na nakaupo sa bayan ng San Luis. Si Cecilia Dance Competition ng elementary at high school students. Deserve nila ang standing ovation. Nakaupo man kasi all out naman sa paghataw. Wow na wow! Bumisita sa GMA Network ang ilang estudyante ng The Wharton School ng University of Pennsylvania. Sinalubong sila ni GMA Executive Committee Chairman Joel Marcelo Jimenez at GMA Vice President for Corporate Affairs and Communications Angela Javier Cruz. Naroon din si GMA International First Vice President Joseph Jerome Francia. Sinagot ni Mr. Jimenez at GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development and Concurrent Chief Risk Officer and Head of Program Support Department Reggie Bautista ang mga tanong ng Wharton students kaugnay sa pagpapatakbo ng GMA Network. Inikot din ng Wharton students sa GMA Network Center.
Kabilang sa mga pinuntahan nila ang newsroom at mga studio. Kinumpirma nga ng Presidential Communications Office na nasa kustodiya na ng mga otoridad si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Presidential Communications Office, inihain ang warrant of arrest para sa kanya mula sa International Criminal Court pagdating niya kaninang umaga mula Hong Kong. Ang arrest warrant para sa dating Pangulo ay para sa crimes against humanity. Nagugat ito sa mga pagpatay at pang-aabuso sa karapatang pantao sa war on drugs ng kanyang administrasyon. Ayon sa PCO, nasa mabuting kalusugan ang dating Pangulo matapos suriin ng mga doktor. Nasa Villamor Air Base si Duterte sa mga sandaling ito. Sa ngayon, pinagbawalang papasukin doon ang kanyang mga kaalyado, doktor at abogado pati na ang media. Unlawful arrest. Yan ang pahayag ni Attorney Salvador Panelo na dating presidential spokesperson ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa pagkakaaresto sa dating presidente. Sabi ni Panelo, hindi pinayagan ng PNP na makalapit ang mga abogado ni Duterte sa kanya nang siya'y makabalik sa Pilipinas. Naniniwala siyang walang kopya ng arrest warrant ang pulisya, kaya hindi pinalapit ang abogado ni Duterte. Illegal daw ang pagkakaaresto dahil galing ang warrant sa International Criminal Court na anya'y wala ng jurisdiksyon sa Pilipinas. Criminally liable o may pananagutan daw ang mga nag-utos ng pag-aresto kay Duterte. Wala na raw sa panganib si Pope Francis ayon sa Vatican. Batay sa kanilang pinakahuling pahayag, maayos ang pagtanggap ng katawan ng Santo Papa sa kanyang mga gamot. Katulad nitong mga nakaraang araw, bumuti raw ang resulta ng kanyang mga blood test at clinical assessment. Hindi pa naman tukoy kung kailan makalalabas ng ospital si Pope Francis. Mahigit 3 linggo nang nananatili sa ospital ang Santo Papa dahil sa sakit na double pneumonia. Tagaktak pawis talaga dahil sa high heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa. Sa Batangas, dama rin naman daw ang kabaitan na isang tsuper. Patunay raw na basta driver, certified giver. Etong ang libreng sakay para sa mga PWD at buntis with libreng pamaypay pa, ha? At ngayon, dagdag pa sa pakulo ni Adonis Edrinal ang free na tubig para sa mga pasahero. Ang galing naman, malamig na mineral water po yan. Saktong pamahiduta uhaw ngayong malinsangan ang panahon. Kaya kung bet nyo raw ng biyaheng mala first class, kiyempuhan nyo raw siya sa rutang Batangas City, Bawan. Viral online ang Beat the Hit video with 12.2 million views. Trending! Ang galing! At ito po naman ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Cizon. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.